Ito yung mga kaganapan namin nang nagpunta kami sa lupa namin sa Antipolo. Oo, lupa pa lang dahil wala pa kaming bahay doon. O diba, murag yun na silang mga buang. Anyways, hey guys, as usual, very late upload na naman to. Ito yung sinasabi kong medyo mahirap magdesisyon kung saan talaga magtatayo ng bahay. Kung sa Pasig ba, Antipolo, Leyte, or Cebu. Actually, hindi naman yan talaga mahirap, basta may budget lang na sapat. Chares. Pero 'di ba tama naman kasi kung may budget ka talaga, abay pwede namang parehas na pagtayuan ng bahay. Kaso wala pa tayong sapat na budget kaya tayo nahihirapan mag-decide. Pero pasasaan ba't darating din yung budget na yan, pagsisikapan lang. Pero kung hindi kaya sa sikap, edi ganun talaga ang buhay. Yun lang talagang nasabi, no? Anyways, nandito na kami sa Antipolo at nagulat at namangha pa talaga ako dyan dahil may changes pala dito. Mga 5 to 6 months din kasi akong hindi nakapunta dito dahil nagstay nga ako sa Leyte. Lumande at nagdisco-disco kaya ayan, di na alam ang nangyayari. Charis. Decide kami ng asawa ko na bumili ng lupa dito dahil ito lang yung medyo malapit sa Pasig na probinsya. At probinsya din talaga yung vibes ng paligid. Kaya pag stress or pagod na sa buhay sa mausok at ma-traffic na syudad, dito kami pumupunta. Wala pa kaming bahay dito pero meron naman yung kapatid ko na si Rovelyn. At ang asawa niya na si Christian kaya may napag-i-stayhan kami. At pag pumupunta kami dito, hindi pwedeng isa o dalawa lang. Kailangan magkakasama talaga kaming magkakapatid. Asawa ko at mga tauhan din namin. Yung area na yan na nilalakad-lakaran ko, yan yung nabili naming lupa. Tuwang-tuwa pa nga ako dyan dahil yung tinanim ko na 3 nyog, inabuhay yung 2. Galing pa nga sa Leyte yan. Pati yung mangga, kawayan at aratilis, nabuhay din. At sobrang bilis lang pala lumaki ng aratilis na puno, no? Pero yung kaimito na tinanim ko, ay nako, hindi nabuhay, day. Anyways, yung area kasi na to ng Antipolo, wala pa masyadong bahay. So yung mga makikita mo, mga green pa rin talaga dahil sa mga damo at mga puno. Which is good kasi makakalanghap ka talaga ng sariwang hangin. Makakapagmuni-muni ka or makapagpawala ng stress. Actually, after ko ma-hospital noon, ng halos 2 buwan, dito ako dumiretso at nagstay ng 1 week bago ako umuwi sa Leyte. At sobrang laki din talaga ng tulong nitong lugar na to sa pagpapagaling ko. Dahil ewan ko ba, mas nabubuhay ng dugo ko pag nasa probinsya. Ako lang din talaga may sapat na pera. Hay nako, mag-i-stay lang talaga ako sa probinsya. Baka tumaas yung kilay nyo ha. Aminin nyo man o hindi, mahirap din talaga sa probinsya pag wala kang napagkakakitaan. Ang daling sabihin na masarap sa probinsya dahil hindi mo na kailangan mangupahan. So swag ako. Nganga ka pag wala kang negosyo at trabaho. Lalo na sa kagaya naming ang dami pang mga nag-aaral. I can say na kaya naman, pero hindi kasi pwedeng yung nakaka-survive lang. Ewan ko sa iba, dahil iba-iba nga tayo ng sitwasyon at diskarte sa buhay. Kung saan man kayo ngayon, sikapan nyo lang. Sikapan at sipagan natin para makamit din natin yung ninanais nating magandang buhay pohon. At syempre, samahan palagi natin ang pagtitiwala hindi lang sa sariling kakayanan, kundi sa Diyos na lumikha ng lahat. So that's it for this video, everyone. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye! Yay! Masaya. Ay, naman na natin pag ini-exercise. Usog ka dito. Ay, pag mausog ko rin ate, oh. Matangkad na ko ha iyo ate. Kadi! Ay, ang ganda. Ang ganda ng light.